Ayaw. Nako, kagawad. Ayun. Okay. Invite ko kayo sa text natin for tonight. Luke 1:26 to 38. Hindi nyo na itatanong ang ating journal theme sa month of December na nagsimula nung Monday ay about Christmas. So yung mga text ay mga Christmas messages. Okay, so kaya napili natin tong topic na to. Tong passage na to, Luke 1:26-38. I-share ko sa inyo ang topic na pinamagatan ko na when God asks something difficult. Kapag ka ang Diyos ay humiling ng medyo mahirap sa iyong buhay. Minsan meron siyang nire-require, pinapag-give up, pinapagawa, okay, and somewhat difficult minsan yung kanyang even pahihintulutan sa ating buhay. Yan, ano yung ating response? So, basahin ko muna sa English, ganito nakasulat, sundan nyo sana ako kahit sa Tagalog. In the 6th month of Elizabeth's pregnancy, God sent the angel Gabriel to Nazareth, a town in Galilee, to a virgin pledged to be married to a man named Joseph, a descendant of David. The virgin's name was Mary. The angel went to her and said, "Greetings, you who are highly favored. The Lord is with you." Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. But the angel said to her, "Do not be afraid, Mary. You have found favor with God. You will conceive and give birth to a son, and you are to call him Jesus. He will be great and will be called the Son of the Most High. The Lord God will give him the throne of his father David, and he will reign over Jacob's descendants forever. His kingdom will never end." "How will this be?" Mary asked the angel, "since I am a virgin?" The angel answered, "The Holy Spirit will come on you, and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age, and she who was said to be unable to conceive is in her 6th month. For no word from God will ever fail." "I am the Lord's servant," Mary answered. "May your word to me be fulfilled." Then the angel left her. Sa passage na to nating binasa, ipinapahayag ni Luke ang mga magagandang balita na naganap sa buhay ni Zechariah at ni Mary. Si Zechariah po ay isang priest na naglilingkod sa templo. At siya rin ay pinangakuan ng Diyos ng anak dahil ang kanyang asawa bukod sa matanda na, baog pa. At si Mary naman ay alam nating lahat ang naging ina sa laman ng ating Panginoong Jesucristo na nagkatawang tao. So, ang anak ni Zechariah ay walang iba kundi si John the Baptist. At si Jesus naman yung Messiah, tagapagligtas. So, sa ating passage na binasa ay pinapakita ni Luke ang ilang mga punto sa pagparito ng tagapagligtas, ang magiging tagapagmana ng trono ni David. So, kita natin, once again, na-remind tayo na ang Panginoong Jesus ay may origin talaga, no? Yan ay ang langit, ang kanyang pagka-Diyos. Kaya nga, isa sa kanyang title is siya ay God's Son, bugtong na anak ng Diyos. Pag sinabi kasing anak, di ba, talagang meron kayong similarity, especially nature. Gaya natin, yung anak natin,
Kagaya ng nature natin, laman, tao, dugo, dugo ng dugo na, laman ng laman natin. Same is true with God. Nung sabihin ng scripture na siya ay bugtong na anak ng Diyos, that also means siya ay Diyos, kagaya ng Ama. Ang isang magandang makikita rin natin sa ating passage tonight is that si Mary ay naging isang mabuting servant ng Diyos. Dahil ang sinabi niya sa Panginoon, sinagot niya sa angel dito is, I am the Lord's servant. Di ba? So, mangyari ang kalooban ng Diyos sa akin. Maganap ang kalooban ng Diyos sa akin. Unlike yung asawa ni Zechariah, unlike Zechariah himself, ay nung sabihan ng angel na tinugon ng Diyos ang kanyang panalangin at ang kanyang matanda-tanda ng asawa, bagamat pinaglipasan na, magbubuntis pa at manganganak. Yun nga po ay si John the Baptist. Pero si Zechariah ay nag-doubt. Hindi siya naniwala agad sa tinura ng angel. Angel na sinugo lang ng Diyos para ipahayag sa kanya ang mabuting balita na dininig ng Diyos ang kanyang panalangin, bibigyan siya ng anak. Because ang sabi ni Zechariah, ano ang tanda na mangyayari ang sinabi mo sa akin? Zechariah said to the angel. So ang sagot ng angel, wala namang imposible sa Diyos. Pero dahil nag-doubt ka, hindi ka makakapagsalita at the moment. Napipi siya. Kaya nga paglabas niya nung templo, after niya na mag-offer sa Panginoon, sign language na ang kanyang ginagawa. Hindi na siya makapagsalita bilang parusa. Unlike Mary, na pinaniwalaan niya yung balita ng anghel na siya ay magkukonceive in the power of the Spirit, at ang lumabas sa kanyang labi ay hindi lamang paniniwala, kundi pagpapasakop sa kalooban ng Diyos. Sabi niya, I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Wika ni Mary. So, isa pang makikita natin doon is that hindi inalintana ni Mary yung kung ano mang konsekwensya nung mangyayari sa kanya na kalooban ng Diyos na pagbubuntis, pagdadalang tao, panganganak kahit na siya ay virgin, di ba? Dahil yun ay una magiging issue sa kanyang fiancé at that time, di ba? Remember, siya ay soon to be ikakasal na kay Joseph at that moment. Pero, di ba, at sa kanilang kultura, ang mabuntis ng hindi kasal o parang hindi panindigan, hindi mapanindigan ay hindi lang nakakahiya, kundi parang meron pa nga siyang capital punishment. I think so. Kaya makikita natin na may tinuturo din na hindi lang tungkol sa pananampalataya ni Mary, submission, kundi yung kanyang pagpapasakop sa kalooban ng Diyos, yung pagiging servant o alagad ng Diyos. Kaya nga, na ang kauna-unahan daw na disciple ni Jesus Christ ay walang iba kundi si Mary. Kauna-unahang alagad o bunga. Hindi po yung unang tinawag niya na, sino ba unang niyang tinawag? Si Peter ba? Ang unang niyang tinawag, yung magkapatid, di ba? Parang isa si Simon doon, Peter. Andrew, James, yan. Hindi ko na maalala. So, hindi pala sila lumalabas, kundi ang una na naging mabuting alagad ni Jesus, nasa tiyan pa lang, walang iba kundi si Mary, ang kanyang inasalaman. So the question na i-raise ko sa bawat isa sa atin tonight is, what would be our possible response when God asks something difficult of us? Ano ba yung posible natin maging response kapag may hiniling si Lord sa atin? Halimbawa, gaya ni Mary, di ba? Hiniling,
sinabi ng Diyos, o magbubuntis ka. Hindi yun madali, di ba? Siguro, kung i-imagine natin sa ating sarili, pag may hiniling si Lord sa atin na i-give up somehow, kung mahirap i-give up yon. Halimbawa, I've seen many relationship na hindi kalooban ng Diyos. In the past, nakita ko ang isang magkasintahan na obligang maghiwalay sila. Dahil yung lalaki ay may calling na magpastor. Tapos yung kanyang girlfriend naman, although Christian din naman, pero hindi lang gustong-gusto ng mag-asawa, magpakasal sila, kundi sa lalaki, parang nagiging hadlang yung kanyang girlfriend sa kanyang calling, sa kanyang desire na maglingkod kay Lord. And dumating yung point na malinaw ng itinuturo ng Diyos sa kanya, nire-require na siya ng Diyos na i-give up yung kanyang girlfriend for the Lord. Madali ba yon? Can you imagine, ikaw yung ni-require ni Lord, i-give up mo yung love na love mong jowa mo? Believe pa. So, it is somewhat ang hirap, di ba? A difficult na request, inihiling ng Diyos, at ano ba yung somehow pwede natin maging response if ever tayo yung hinilingan ng Panginoon na alisin to, gawin ito, puntahan ito, layuan to, iwanan to, i-give up ito. Okay. Pwedeng pwedeng, di ba, may mga nire-require na mag-resign sa trabaho. May nire-require na hiwalayan ang kanyang mga best friends, mga barkada, na kaligayahan niyang number 1 sa buhay. Ayon. So, ano ba ang pwede natin maging possible response when God asks something difficult of us? Ang una is to worry. Mag-alala. Or mag-isip-isip, no? Magkaroon ng iba't ibang kaisipan. Gaya ni Mary, di ba? Isa sa tanong niya is paano mangyayari yan na ako ay isang birhen? So, pinaliwanag ng Panginoon. Hindi naman siya ay nagda-doubt, kundi inalam lang niya kung paano yun gagawin ng Panginoon. So, pinaliwanag ng angel kung paano yung mangyayari. You will conceive by the power of the Holy Spirit, the angel said. Unlike si Zechariah, somewhat nag-doubt siya. Mary was greatly troubled at his words and wondered what kind of greeting this might be. Verse 29. Talaga namang, di ba, tayo nga ang tao lang makakita lang ng maniningil talagang takot na di ba? Kasi walang pambayad di ba? Pero ito, si Mary, ang nakita niya, anghel. And kadalasan, lalo na sa mga Israelites, who knows the scripture, mga tao nakakita ng angel, bumubulagta, di ba? Namamatay, or nabubulag, ganyan. May nangyayari. Kaya, hindi imposible. Hindi katakatakang si Mary, na troubled o nagtaka sa greetings ng angel. Di ba? Ano ang greetings na yon ng angel kay Mary? Greetings, you who are highly favored, the Lord is with you. Okay. Yung the Lord is with you, kahit na understandable to, di ba? Sumasayo ang Diyos. Bagamat nakapagpapasaya yan di ba? Ba, sumasa akin ng Diyos. Ako ay pinaboran ng Diyos. Pero bakit? Ayan. So, Mary wondered. Pero, sinabihan siya ng angel, do not be afraid, Mary.
Talagang yung takot pala ay hindi kalooban ng Diyos, no? Kasi sinabihan si Mary dito nung angel, "Do not be afraid, Mary." At inassure siya that she have found favor with God sa verse 30. So, just like any human being, like Mary, human being Mary. Kasi yung iba, tinrato si Mary na Diyos di ba? Sinamba, nilagay sa pedestal, at itinuro pa nga sa maraming tao na kung gusto nyong mapasunod si Jesus Christ, sa kahilingan nyo, sa mga gusto nyo, mag-pray kayo kay Mary dahil hindi matatanggihan ni Jesus yung kanyang nanay. Mas makapangyarihan yung nanay, respetado ng anak yung nanay. Kaya di ba yan ang ginagawa ng mga nakagisnan natin na relihiyon at mga Catholics. So whenever we meet something new and something strange, usually we get confused. Yan. Lalo na kung direkta na nire-require tayo ng sitwasyon o ng anuman o sino mang influential sa ating buhay, more so, Panginoon, kung Christian ang makakaranas ng kagaya nito. Something new, something strange, dahilan para ma-confuse, magtaka, o kaya ay matakot, o kaya ay mag-struggle, di ba? Ma-burden. Gaya halimbawa ng usually, sa mga parang mahirap talaga na harapin na mga challenges sa buhay, una ay separation. Yung paghihiwalay. Di ba? Yung maisip mo lang na magkahiwalay kayo ng jowa mo o loved one mo, parang hindi na natin ma-imagine yon. More so, pagka because of death, ay magkakahiwalay. Di ba? Talagang isang possibility ang kamatayan ng ating mahal sa buhay sooner or later. Pero yan ay parang ayaw nating isipin at impossible. Kung pwede lang, wag nating maranasan yan kasi parang hindi natin kaya. Amen? Di ba, kagawad? Pag naalala mo na mauuna si Deaconess Gigi, parang nakwento niya sa akin, hindi ko kakayanin. Oo. si Bishop Jim, nung mamatayan ako, talagang nakaka-relate ako sa iyo, Pastor, kasi maisip ko lang na mauna yung asawa ko sa hindi ko kakayanin. Paano na? Kasi ganun din naman ako noon. Talagang mahirap, mabigat yung separation, lalo na kung kamatayan ang magiging dahilan ng separation. Yung nagkasakit nga lang, di ba? Ang anak natin o sino man sa mahal natin sa buhay, talagang medyo may kabigatan na. Pwede tayong matakot, pwede tayong mag-alala, ma-confuse. Okay, separation, sickness, bankruptcy, pagkalugi sa negosyo, pagkawala na ng trabaho, ikabubuhay, hanap buhay, source of income, o kaya ay mabigatan, matakot din kapag tayo ay nagkaroon ng mabibigat na responsibilidad. Yan. Okay. Nung tawagin ako ni Lord para magpastor, isa sa worry ko talaga at fear na in-overcome yung mag-preach talaga. Hindi lang yung hirap gumawa ng sermon, lalo na yung tumayo na, at to think of it, hindi siya once a month, Sunday after Sunday, na hindi naman ako used to doon. That's a great challenge. Iwan ang main church na parang comfort zone mo. Na doon may senior pastor ka, tapos ka lang, support, wala kang masyadong mabigat na responsibilidad, and here you are called to plant a church, to lead a church. So, isang mabigat na responsibilidad.
Kaya hanga ako kay Kagawad. Dahil kahit prepared ako, ako na, pastor. Ako na. Talagang, sabi ni Kagawad, ako na naman. Okay, parang lagi na lang, live pa naman tayo. Talagang Brother Harry, may usapan naman tayo, ha? Ikakat mo yung mga dapat i-censor. Okay. So, sabi dito, do not respond to your difficult situations out of fear, but out of faith. Ibig sabihin, kapag mayroong ni-require si Lord sa atin, nakabatay ito sa kanyang salita, utos, kalooban, principles, gano'n man yan kahirap, let's see to it, masunod natin. Amen? Somehow, sa una, pwede tayong hindi makasunod. Just like in tithing. I, for one, nung i-require ako ng Diyos sa tithing, nung ako ay naglilingkod na sa Panginoon, nasa gawain na ng Panginoon, hindi talaga naging madali. Lalo na pag malaki-laki. Di ba? Naalala ko lang, pareho kami may trabaho ng wife ko noon. Pag December, gaya nito, ganito, marami kaming pera dahil bigayan ng 13-month, bonus, may mga conversion ng sick leave, vacation leave, converted into cash, may mga bigas, may jacket, may payong, ang dami-daming mga benepisyo. Tapos mayroon pang bigay ng mga paluwagan kasi December na yan. So, mapera, malaking pera. Yung una kong testing in that area, hindi ko talaga kinaya. Kasi at that time parang ang aking tithes siguro mga 10 or 15K, ganon. At that time, ang ref na mataas pa sa akin, 4,000 lang, 3,000 lang ang halaga. Ay, sabi, hindi ko kinaya. Nagbigay lang ako nung bukal sa aking puso. Pero hindi siya tithes. Pero I was convicted na hindi ko nasunod yung requirement niya, yung testing, yung utos niya. Medyo somewhat difficult for me at that time. Pero yung mga sumunod, inugali ko na siya. Pag may dumating na blessing, bukod na agad, sinosobre, tapos pagdating ng linggo, binibigay. Pag may dumating na naman, ipon lang, tabi lang ng tabi agad, immediate na tinatabi yung tithes, ang naiipon pag Sunday, hulog, bigay kay Lord, offering kay Lord. So, it needs talaga, hindi lang faith. Sa pagsunod, sa somewhat difficult na requirement, utos ng Diyos sa atin, kundi even so, faith talaga. Na i-please si Lord, sundin ang kanyang kalooban, even if marami tayong hindi mabayaran, di ba? Believing na pagka sumunod tayo sa Kanya, siya ang bahala sa atin. Amen? Ayan. So, do not respond to your difficult situations out of fear, but out of faith. Manalig lang tayo sa Panginoon. Amen? Pwedeng ang i-require sa atin ni Lord ay yung ating parabang limited time na lang, di ba? Pero we are required na mag-extend sa gawain o mag-invest ng precious time natin, so limited time natin sa pagmi-mission, sa evangelism, sa fellowship, lalo na sa gawain ng Panginoon. Kaya nga pag Miyerkules, 'di ba? Marami ang hindi natin makasama dito. Somehow hirap sila diyan. I-give up ang kanilang time. Even if sa mga oras na 'to, ang dami nating kapatiran, ano ginagawa? Nanonood TV. Yes. Or nagfe-Facebook. Di po ba? Sana mali ako. Pero, if ever, may importante,
valid reason, justified naman, pero every Wednesday kaya yon. Kaya nga, ito kasing midweek natin is not just, dagdag na kalakasan na masusumpungan natin in our fellowship, kundi kalakasang masusumpungan sa Diyos dahil sumusunod tayo sa Kanyang kalooban. Na tayo ay nagwo-worship sa Kanya, aside from Sunday, dito, and we do ministry, yung mag-intercede, manalangin para sa iba, para sa ating simbahan, even so para sa ating bansa. So, do not respond to your difficult situations out of fear but out of faith. So, ito yung una na possible na response kapag may hiniling ang Diyos, ni-require ang Diyos, which is something difficult. Pwede kang mag-worry, ma-confuse, magtaka, mabagabag, ma-burden. Pero the response has to be out of fear. Not out of faith, not of fear. O kaya yung response na hindi napipilitan. Amen? Yan. Kundi pusang loob, bukal sa kalooban. Ang pangalawa na possible response natin kapag may hiniling si Lord sa atin, something difficult, willingness. Kasi sa verse 35 to 38, ito yung naging response ni Mary nung sabihan siya ng angel na ikaw ay magdadalang tao, etc., etc. So, naging willing si Mary. Nung sabihin sa kanya ng angel, the Holy Spirit will come on you and the power of the Most High will overshadow you. So the Holy One to be born will be called the Son of God. Even Elizabeth, your relative, is going to have a child in her old age. For no word from God will ever fail. Sagot ni Mary, I am the Lord's servant. Yan. So, naging willing si Mary na ipagbuntis, dalhin sa kanyang sinapupunan, ipanganak ang ipinangakong tagapagligtas. Though, ang kaakibat nun ay ridicule, insult, hate, o kaya ay curse pa nga, o pagsumpa sa kanya ng kanyang magulang, ng kanyang mga kababayan. Hindi niya yun inalintana. Yung iisipin sa kanya ng tao na siya ay, di ba, o na-rape, o nabuntis, o kaya ay tinakasan ng nobyo ng kanyang fiancé. Isang malaki and pwede siyang matakot dahil pwede siyang saktan ng taong bayan, maging ng kanyang mga mahal sa buhay. Pwede siyang parusahan sa kasalanang iisipin ng tao sa kanya ng otoridad. Even so, ng mga religious leader ng simbahan at that time. Pero siya ay naging willing. Sinabi niya sa angel, I am the Lord's servant. Tingnan natin ating mga katabi. Mukhang servant na servant ba? Ayan. Di ba? I am the Lord's servant, Mary answered. I am the Lord's disciple. I am the Lord's property. I am the Lord's vessel. Ito po ang ibig sabihin nito. At ang ibig sabihin pa nito is, not my will, but God's will be done. Grabe yun, di ba? So Mary affirms the bedrock truth that undergirds our discipleship. Ito po ay matinding commitment to, na isinuko, ipinailalim, ipinaubaya ni Mary ang kanyang sarili, karapatan, pagkatao, integridad, future sa kalooban ng Panginoon na sinabi ng angel. So sa discipleship, ito ang kailangan na katangian o quality. Yung
pagiging submissive, pagiging isang mabuting alagad, servant o disciple ng ating Panginoon. Yung kaya tayo naglilingkod sa tao dahil servant tayo ni Lord. Dahil na-acknowledge natin ang kanyang pagkakatawag sa atin na hindi lang sumunod sa kanyang kalooban kundi paglingkuran siya sa pamagitan ng pagsunod sa kanyang mga kautusan. Ang sabi ng Panginoon, love your neighbor as yourself, love the household of faith. So, kaya nga people of God should not be declining but prospering, developing, maturing, progressing in the faith. Kaya yung kanta na No Turning Back ay hindi natin dapat makalimutan yan. Kaya malungkot tayo kapag kami mga kapatid tayong medyo on and off and eventually nawawala na at hindi na makaparticipate o makasunod sa kalooban ng ating Panginoon dahil at that point ang nasusunod na ay hindi na ang Diyos. Amen? Kundi yung sarili na. Yan. Yung kanyang gusto na, ang kanyang ginagawa. And the willingness is no longer there. So, the challenge na pwede nating makuha sa ating passage, sa topic na to, when God asks something difficult, ito po, let me share to you. Be the Lord's servant by faith, even if it would cause us difficulties and pains. Yan. Ang sumunod sa kalooban ng Diyos talagang has to be by faith. Ito yung iba't iba ang pwede mong maranasan. Of course, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Pero maaring may mga papaintulutan siyang mabibigat. Di po ba? Marami tayong naging challenges, karanasan nung tayo ay tawagin ni Lord in the faith. Lalo na nung ikaw ay sumusunod na, di ba? Parang kung kailan, yung kasabihan na kung kailan ka sumuko at naglilingkod na, tsaka may mga dumarating na mga pagsubok. Sabay-sabay pa nga. And yun ay cycle ng buhay natin bilang servant ng ating Panginoon. That from time to time, meron tayong difficulties na mararanasan. Ito pong naalala ko lang, itong mula nung pandemic, na-remind lang ako na dami ko palang naranasang mabibigat na pagsubok sa buhay ko. Na-COVID kami ng family ko. Isa sa amin namatay. Nagkaroon din ako ng grabing pagsubok sa pera. Alala niyo yung kwento ko na may nag-offer sa akin ng 97 million na ini-invest, inegosyo ko daw. I-deliver sa akin ng pera. So, nung una, kalooban ni Lord, struggle ako. Gusto kong tanggapin na hindi. Laki opportunity. Isa kasi sa feasibility study na binigay ko is mga commercial spaces na for rent, ganyan, o warehouse, aside from iba-ibang mga negosyo, mga paupahan, ganon. Sabi ko, magkakaroon na kami ng church noon, libre na kami noon, di ba? Halimbawa, bibili isang loting ganon, tapos puro paupahan. Tapos ako, di ba, medyo mako-compensate. Pero struggle talaga ako noon. Thank God that ginabayan ako ni Lord. Grabe yun. Kasi kung tinanggap ko yun, baka mawawala ako sa church. Dahil mabibisi ako sa negosyo. Di ba? Kasi duty bound na ako na maging responsable, accountable na ako sa malaking pera na yon to invest, to protect, palaguin, magsulit ako sa kanila.
And pag may nangyari doon sa investment na yon, ako mananagot. Baka dami nga pamilya ko eh, di ba? So, thank God, nakaya ko yung pagsubok na yon, mga kapatid. So, truly, hindi madali kapag may hiniling ang Diyos sa atin. Sa ating panahon, sa ating skill, sa ating mga pleasure in life, sa ating mga pangarap, sa ating mga gustong magawa, marating, ma-achieve, di po ba? Pero in some point, alam natin na hindi kalooban ng Diyos at dinadala tayo in this area or pinalalayuan sa atin yung bagay na yan, tao na yan, situation na yan, at dito tayo dinadala. So, again, ang sabi ng ating passage, just like Mary, nag-respond siya ng may willingness, naging positibo, naging obedient, submissive, bagamat nung una, medyo puzzled siya. Nagtataka, may tanong, o may worry, pero naging willing and submissive si Mary. So, as servants of the Lord, tayo po ay importanteng mag-respond sa Diyos ng may pananampalataya, even if meron tayong magiging kalugihan, may opportunity tayo i-give up, even if medyo tayo ay hindi mapapansin o hindi na tayo magkakaroon ng maganda-gandang role, di po ba? Or somehow parang activity na maganda o gusto natin, even if mawawala ang mga ito at ang baka nga maging kapalit pa ay somewhat mahirap, inconvenient sa atin o masasaktan tayo, it's okay. Minsan, di ba, may mga taong parang sabi ni Lord, kausapin mo siya, kumustahin mo siya, i-reach out mo siya. Pero alam mo na kung ano sasabihin sa'yo. Alam mo na kung ano ang maririnig mo, mararamdaman mo sa Kanya. Most likely, parang i-reject ka, sasalitaan ka pa, hahatulang ka, etc. Pero, talagang may prompting sa'yo ang Holy Spirit, ang Diyos na, just go. Just let them know my words. Just be patient to these people. Diba? And here you are, susunod ka, even if alam mo na i-reject ka, hindi ka pakikinggan, baka sasalitaan ka pa nga ng hindi maganda, masasaktan ka. But still, you obey God. Because servant ka ng Panginoon, nire-recognize mo ang kanyang hindi lang calling, kundi kalooban, pinagagawa sa'yo. So, we obey. At yan, ang pagiging isang tunay na servant. May pananampalataya, may naaayon na responses sa mga, at times, ay difficult na request o requirements o kaya ay pinapahintulutan ng Diyos sa ating buhay. So hanggang doon lang po ako. 38 minutes.